Nag-apply ka abroad sa Saudi Arabia, Yes, tama? po. At ang apply mo doon ay Domestic helper. domestic helper. Pagdating mo doon, nabigyan ka naman ng trabaho. Parang, Kumusta yung trabaho mo sa una? okay naman po. Kaso lang po, naging problema ko nga po is wala akong privacy. Tapos yung higaan ko po is sa carpet lang. Sa carpet ka lang, Opo. nakahiga. Tapos winter po nung time na yun. Ay, mas maswerte sa'yo yung aso ko. Tapos winter. Kumbaga, mahirap yung kalagayan mo doon nung time na yon. Opo. At ang ginawa mo, base sa kwento mo, binalikan mo, nireport mo sa iyong agency. Yes. Anong naging kasunod ng pangyayari? Nung bumalik po ako sa agency, nagkaroon naman din po ng problema nun kasi yung amo ko po is ayaw niya po akong umalis. Ginawa niya po ako ng issue na ninakawang ko po siya ng higaw. Tapos, Ginawa ka ng issue nung amo mo. doon na po nagkaroon ng problema. Bakit? Nagpaalam po ako sa amo ko na babalik ako na agency dahil hindi nga po okay yung usapan namin. Inatid po ako nung gabi. Naging problema ko po is yung driver. Bakit? Binastos po ako sa loob ng sasakyan. Tapos ina-operan po ako ng pera. Laking pasasalamat ni Tatay sa ARSAP o sa Real Service Advocates of the Philippines sa pamumuno ni Colonel Busita. Dahil umano mga idol, natulungan siya nito na maibalik sa Pilipinas ang kanyang anak mula sa bansang Saudi Arabia. Dahil mantakan nyo mga idol, nagtrabaho ang kanyang anak sa Saudi Arabia bilang domestic helper. Ngunit hindi nagkatugma ang pinag-usapan nila ng kanyang agency at ang kanyang magiging trabaho. Kaya ito ang kanyang nireklamo. At grabe ang kanyang naging paghihirap mga idolo at naabuso pa siya ng kanyang amo at nagawa pa siyang mabastos ng isang driver mga idol. Kaya tara, sabay-sabay nating panoorin ang buong istorya kung ano ang naging sitwasyon ng anak ni Tatay sa bansang Saudi Arabia bilang domestic helper. At sana'y kapulutan din ng aral ng mga kababayan nating gusto ring maging OFW o magtrabaho abroad na talaga namang hindi biro at napakahirap ng buhay. Magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Actually po, hindi kami naka-schedule na magkaroon ng live video ngayon. Pero, nandito ngayon si Tatay Darwin, ano po? At si kapatid na Marjorie. At sabi ko sa kanila, with your permission, mag-live video tayo ngayon para mapasalamatan natin yung mga parte na tumulong din sa atin. At the same time, para naman magkaroon din ng aral sa iba nating mga kababayan. Kasi po, napakahalaga ito. Lalo na sa mga kapatid nating OFWs. At nasa likuran ko po, Road Safety Advocates of the Philippines, ARSAP. Huwag po kayong malilito na alam nyo, Brother Lex, sometimes tumutulong ka. Kung minsan may masasamang tao na tumutulong ka na, nagkokomento pa ng masama. No? At sasabihin, si Busita, Epal, pati OFW, pinapakialaman. Hindi po kami pakialamero. Hindi lamang namin ugali na kapag may lumalapit at nahingi ng tulong ay binabaliwala. Pero para sa kalinawagan ng iba na nag-iisip ng masama, at nagpaparatang ng hindi tama para po makontra ang ganong kaisipan, para po sa kaalaman ng mga ganong tao. Hindi lamang po kami rehistradong organization sa Securities and Exchange Commission bilang Road Safety Advocates of the Philippines, ARSAP. Meron po kaming rehistradong organization, Real Service Advocates of the Philippines, ARSAP. Kaya ito po ay hindi pag-epal. Dahil ginawa po namin ito at binuo para maging mas legitimate at may mukha ang pagtulong namin sa iba nating mga kababayan na hindi naman motorista. Si Tatay Darwin po, naalala ko sa dami ng lumalapit kanina, parang namumukhaan lang kita Tatay, pero after na mabanggit mo kung ba't ka nandito para magpasalamat, hindi naman tama, Brother Lex, na maputol ang pagpapasalamat ni Tatay sa atin lamang. Kaya gusto kong ipaalam sa kanya at ipaalam sa ating mga kababayan, hindi naman tayo Superman. Ibig sabihin,
may ibang mga kawani ng pamahalaan na may mabuting puso din na mabilis umaksyon kapag may problema ang ating mga kababayan na OFWs, no? Kaya mayroon tayong video. Bigyan ko po ng short background muna. Si tatay pumunta dito kasama ang aking kumpare. Anong pangalan po? Saldi Manlapo. Yon, si brother, ang aking kumpare, Saldi Manlapaw. Brother Saldi Manlapaw, salamat sa suporta sa ating advokasya. Yung pagbibigay mo ng oras, sinama mo si Tatay Darwin, maaring sa iba ay simple lang, pero napakalaki. Bakit sinasabi kong napakalaki na tulong sa ating advokasya? Bilang tatay, si Tatay Darwin, ni kapatid na Marjorie, napakahirap. Alam ko, hindi ka makakatulog, hindi ka nakakatulog, hindi ka makakain ng ayos dahil sa kalagayan ng iyong anak sa Saudi Arabia, di ba? Kaya, Brother Saldi Manlapaw, maraming salamat sa suporta mo sa ating advokasya. Si tatay po, dumulog sa atin at sinasabing nag-aalala siya dahil ang kanyang anak na si kapatid na Marjorie ay may masamang kalagayan sa Saudi Arabia. Alam naman natin, hindi na bagong kwento yan. Kaya, Brother Lex, please. Kaya naman po, itong ating kapatid na si Brother Lex na Perez, sabi ko, brother, anong gagawin natin? Nakipag-ugnayan po kami sa Regional Director ng Department of Migrant Workers. Tama? Yes, sir. DMW. Kay Attorney April Casabuena. RD April. Eto na. Nandito na sa aming opisina ang inyong tinulungan. Napakagaling ninyo. Nakakadalwa na tayo ng lapit sa kanila, no? Na FW. Yung pong naunang idinulog namin sa DMW kay Attorney April, Regional Director ng DMW sa Region 4A, ay isang OFW na nagkaroon ng problema, nagkasakit, hindi nakapagtrabaho, merong claims, pero ilang taon na pabalik-balik, no? Hindi makaklaim. Pero sa tulong ni RD April Casabuena ng DMW, yung pong ating kababayan na dumulog sa atin, after so many years, natanggap na niya ang claims niya na more than pesos. Kaya, RD, eto, may panibagong pasasalamat naman kami uli sa iyo. At alam naman natin, napakabuti ninyo, hindi kayo umaasa sa kapalit, no? No, sana next time pagpunta natin, may dala tayo kahit kape lang, ano. Okay, para madinig ng ating mga kababayan at maging aral din sa iba, kausapin po natin si kapatid na Marjorie. Kapatid, nag-apply ka abroad sa Saudi Arabia, Yes, tama? At ang apply mo doon ay Domestic helper po. domestic helper. Pagdating mo doon, nabigyan ka naman ng trabaho. Meron po. Kumusta yung trabaho mo sa una? Okay naman po. Kaso lang po, naging problema ko nga po is wala akong privacy. Tapos yung higaan ko po is sa carpet lang. Sa carpet ka lang, nakahiga. Tapos winter po nung time na yun. Ay, mas maswerte sa'yo yung aso ko. Maayos ang tulugan, no? So, sa carpet lang. Opo. Kumbaga, talagang nabanggit mo kanina sa kusina, di ba? Opo. Grabe. Okay. So, tapos winter. Kumbaga, mahirap yung kalagayan mo doon nung time na yon. Opo. At ang ginawa mo, base sa kwento mo, binalikan mo, nireport mo sa iyong agency. Agency po. Anong naging kasunod ng pangyayari? Nung bumalik po ako sa agency, nagkaroon naman din po ng problema nun kasi yung amo ko po is ayaw niya po akong umalis. Ginawa niya po ako ng issue na ninakawan ko daw po siya ng higaw. Tapos, Ginawa ka ng issue nung amo mo Opo. para ma-hold ka. Opo. Bukod pa po yun. Yun po yung unang employer ko. Kaya nga, yun ang mga kababayan, yan po ang karaniwang senaryo na nadidinig natin. At talagang napakasakit ng ating mga kababayan ay nagtitiis, nagsasakripisyo para magkaroon ng marangal na hanap buhay. No? Anyway, nabanggit lang yan kaya medyo dinugtungan ko. So, to cut the story short, doon sa unang problema, natulungan ka ng agency na maka-pull out doon. Tama? Opo. Tapos, binigyan ka ng panibagong trabaho. Yung sa pangalawa naman po, bali one day lang po ako nakapagtrabaho doon. Tapos nagreklamo po ako kasi ang laki po talaga ng bahay. Buong second floor po sa akin.
Tapos, first floor hanggang third floor po ng elevator at hagdan, sa akin din po naka-assign. May estudyante pa po ako, mula 5:30 po ng umaga, gigising ako hanggang 11:30 po. 5:30 hanggang 11:30 ang trabaho mo. 11:30 po ng gabi. 11:30 ng gabi. Mabigat nga yan, brother. Buti sana kung nasa Pilipinas ka, paugoy-ugoy lang, okay na. So, dahil doon, balik ka ulit sa agency. Tama ka. Ilan kayo doon na domestic helper? Doon sa second na Sa pinag- second po. 3 po kami. Tatlo kayo. Uganda po yung dalawang kasama ko. Anong trabaho nila doon? Sa bahay din po, di naka-assign po sa kanila. Kasi parang mansion po yung bahay. Ang laki. Parang mansion. So, dahil hindi mo kaya, at napakabigat nun, Brother Lex, 5:30 to 11:30 p.m. Tapos sinabol ko rin po Kumusta yung pagkain pala naman? Hindi rin po ako nakakain ng ayos doon. Okay. So, dahil doon, bumalik ka ulit sa agency. Opo. Tapos sinabol ko rin po yung bayad na yun kasi 50 real din po yun eh. 1 day po. Hindi po binayaran. Hindi binayaran. O, sige. Now, nung nasa agency ka na, doon na nagkaroon ng pag-aalala si tatay. Meron pa po. Meron May pa. pantatlo po. Yung May po yung pantatlo last pa. Yung pantatlo, ano naman? Ang usapan po namin ng agency, ang ibibigay po nila sa aking trabaho is bahay lang po. Okay lang po sa akin magluto. Pero pagdating po dun sa bahay ng amo ko, 2 po kaming Pinay doon, may naka-assign po sa bata. Ang nangyayari po, ang trabaho ko sa bahay, sinushoulder ko din po yun sa bata. Kaya hindi na po nagiging fair. Kaya sabi ko sa amo ko, hindi po yun yung usapan namin na pati bata is aalagaan ko. Siyempre. Kasi, Brother Lex, ang tama naman talaga noon kung nag-apply ako sa ng trabahador. Kung janitor, janitor. Hindi pwedeng kung ano-ano lang gusto mong ipagawa. Yun naman ang tama. Yun, wala sa contract. So, doon sa pangatlo, balikan na naman sa agency. Opo. Yung pangatlo pong yun, doon na po nagkaroon ng problema. Yung Bakit? nagpaalam po ako sa amo ko na babalik ako na agency dahil hindi nga po okay yung usapan namin. Hinatid po ako nung gabi. Naging problema ko po is yung driver. Bakit? Binastos po ako sa loob ng sasakyan. Tapos ina-operan po ako ng pera. Tapos pagdating po dun sa accommodation, Binastos in the sense na, sabihin natin may ginawa siyang masama. Pilitan. Di ba? opo. Tapos nag-complain na po ako nun sa accommodation na po ako hinatid kasi close Ano po yung driver? agency. Pinoy or hindi? Hindi po. Hindi ko alam kung ayaw kong magtanong sa'yo ng medyo personal baka hindi naman maganda. Hindi ko na lang tatanong kung anong extent ng pambabastos at ginawang mali sa'yo. Ayaw kong ano yan. Kasi hindi maganda na pag-usapan natin ngayon dahil naka-live video tayo. Okay. So, yun na yung last. Opo. Tapos, napunta sa agency. Ang maganda lang dito, may communication ka kay tatay, no? Opo, nung time pong yun hanggang March 25 po ng gabi. So, nandoon ka na sa agency, kumusta ang treatment sa inyo ng agency? Nung parang sabihin natin naka-floating ka nga wala kang trabaho Kumusta yung inyong accommodation? Yung bed, yung pagkain? Yung sa return po kasi ako noon, in-stay po ako doon ng ang pagkain lang po namin is itlog lang at manok, bigas. Gaano katagal yun? 1 month and 12 days po ako nag-stay doon sa return. Tapos gumagastos po kami. Kami po yung nabili ng pagkain namin, mga gulay, tsaka sa load kasi wala pong pre-net doon. So, yung total number of days mo sa Saudi Arabia, mga ilan? Gaanong 1 month, 2 months, 3 months? Naka 6 months po ako doon. Naka 6 months ka. Bali, napunta na po ako nung pagdating po ng March 25, sinabi na po sa akin ng welfare ko na lilipat na daw po ako sa refuse. Nung lumipat po ako dun sa refuse, doon ako nagkaroon ng problema. Anong problema? Hindi po pa nabanggit? Hindi pa po. Anong naging problema? Doon po kasi, ang pagkain na lang po doon is bigas at itlog. Okay. Tapos, minsan po sa 1 week, isang beses lang nakapag-supply. Umabot po sa 20 katao doon. 10 kilo lang po yung bigas, tapos 2 tray po yung itlog. Nagpapartihan po kami, tatlong piraso po. So, yun ay facility yun ng agency o ng government? Agency po. Ng agency. Yung bang agency mo, sa palagay mo, legal na may agency kang pinag-applyan na nandyan sa Maynila? Okay naman. Hanggang ngayon, nandyan siya. Okay. Anong magagawa natin doon? Ang ano po niyan po, sabi ko nga, next week po, papasyal ulit po kami sa
Region 4A, DMW, para sila po ng assistance po. Okay. Bigay pa po ni... Ganito, dahil hindi naman ako expert sa DMW matters, sasamahan ka ni Brother Lex kay RD April para kung anong makita na may tutulong pa sa'yo ng DMW or baka may nakikita na mali doon sa parte ng agency, which is ang nakikita ko doon, yung dapat kung ano yung kontrata nandun dapat nga malinaw Apo. Saka hindi po per yung welfare na nakasign dun sa amin. Ganon. Apo. O sige. At Brother Lex, Opo. after this, mag-usap kayo. Tatay, samahan po natin. No? So, RD, Attorney April Casabuena ng DMW Region 4A. Naku, babawiin ko yung pasalamat sa iyo. Hindi pa pala tapos yung ating dapat gagawing serbisyo. Kasi hindi naman pwede na ganun ang dinanas ng ating kapatid na OFW, wala na lang. Tama ba? No? May binabanggit si Brother Lex na assistance or iba pang tulong na legal na maibibigay ng DMW, no? Kaya umaasa po tayo, katulad nung iba nating natulungan na may na-claim na hindi ko alam kung anong term doon, no? Yung natanggap niya. So, patuloy po tayong tutulong. Ulitin ko po, dahil sa ating mga kababayan, kami po ay hindi, ang advocacy ay para sa motorista lamang. Meron kaming rehistradong organization sa Securities and Exchange Commission, Real Service Advocates of the Philippines. Kapareho niyan, ARSAP. No? Kaya pag pinagsama mo yung Road Safety Advocates of the Philippines and Real Service Advocates of the Philippines, ang katumbas na Tagalog niyan ay responsableng serbisyo at advokasya para sa mga Pilipino. ARSAP. Galing, no? No. So, yun lamang po. Sana ay magkaroon ng aral sa iba nating mga kababayan, especially doon sa mga nagbabalak, maghanap buhay sa ibang bansa. Mag-ingat po kayo. Siguraduhin ninyo na rehistrado, legal, at maayos ang agency na inyong pag-a-applyan sa trabaho. Bagamat hindi ako recruiter, do sa mga magtatanong, may kaibigan po ako na recruitment agency. No? Nakita ko na yung ganyang pasilidad, maayos, malinis, at makikita mo na talagang binibigyan nila ng tamang attention at maayos na trabaho ang ating mga kababayan. Matagal namin nagkausap noon. At hindi ko naman babanggitin ito kung parang wala akong basihan. Ano po? Yun lamang naman ay kung may magtatanong sa akin, pwede po kayong makipag-ugnayan sa aming opisina, 0917-678-2016, 0917-678-2016, and 0920-960-1999. Ulitin ko po, 0920-960-1999. Yun lamang po. Muli, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at nagtitiwala sa ating advokasya. Sa mga nagtatanong at confused, bakit namin ginagawa ito sa bumubuo ng ARSAP? Sabi po sa Santiago 4:17, sa nakakaalam nga ng tama at hindi ginagawa, ito ay kasalanan sa Kanya, sa Diyos. Minsan lamang po tayo mabuhay, kaya yung kaya nating gawin na mabuti sa ating kapwa, gawin na po natin. Dahil pagtanda natin, hindi na natin ito magagawa. Sayang naman yung ating galing, lakas at talino na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon nating Diyos na may likha. Yun lamang po. Muli, maraming salamat. Mabuhay tayong lahat. God bless.